Mang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. So siyempre nandito na naman tayo para magbigay ng balita at impormasyon sa lahat po ng ating mga kababayan. Itong ibabalita ko sa inyo mga kababayan, ito kasi malamang ay meron na namang komento ang mga didishit dito. Alam niyo po mga kababayan, kapag may magandang ginagawa si PBBM dito sa bansa, galit na galit yan ang mga DDS. Hindi ko alam kung bakit. Tingnan nyo nga mga kababayan, ang mga rally nila. Nakakancel yung iba. Dahil wala naman talagang magandang maidudulot ang kanilang mga rally-rally na yan. Katulad yan sa Tacloban, kanselado yung rally nila. Ngayon, na-cancel. Isinisi ngayon kay PBBM. Hinarang daw ni PBBM ang rally nila sa Tacloban. Kung tutuusin naman talaga mga kababayan, wala talagang pumunta. Siyempre mga kababayan, ang mahal pala ng ticket. Ang ticket ng eroplano papuntang Tacloban. So, hindi sila nakapag-hakot papunta doon. Kaya ito, para may dahilan sila na may rason sila na ipakita sa taong bayan, pinapalabas nila, inaapi sila ng gobyerno. Pero tutusin talaga, sila talagang nag-cancel niyan para ipalabas lang na si PBBM ang may kasalanan kaya kinancel ang may isog rally sa Tacloban. Ayan kasi isa na naman sa kanila yan, plano na paniwalain ng taong bayan na masama si PBBM. Katulad na lang po ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo ng pamimigay po ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong, lalo na ngayon, yung mga nasalanta talaga ng El Nino. Namamahagi po ng tulong ang gobyerno mga kababayan. Siyempre, tax natin yan Siyempre, ibinibigay lang sa mga nangangailangan ng tulong. Tulad yan, yung ating mga magsasaka, single mom, mga tricycle driver. So yun po talaga yung binibigyan ng tulong mga kababayan. Subalit, itong mga DDshit, hindi ko alam kung bakit nagagalit sila kapag si PBBM ay may nagagawa dito sa bansa natin. Katulad yan ngayon, 3 bilyon ang ayuda na ipinamahagi umano ng gobyerno ngayon. 1 million benepisyaryo. Ayaw nila yan mga kababayan. Sinasabi pa nila na tinatapalan daw ng pera ni PBBM ang mga mamamayang Pilipino para hindi daw mag-aklas o hindi magalit sa kanya. Kalukuhan naman. Naintindihan nyo ba ang sinasabi ninyo? Hindi nyo po ba nasalanta tayo ng El Nino mga kababayan? Ang tagal ng El Nino. Ngayon, mamamahagi ng tulong ang gobyerno, tapos sasabihin nyo, ginagawa yan ni PBBM para bayaran ang mga tao para hindi magalit sa kanya. Ano yun? Lalo na siguro kung walang binigay na tulong, ayuda ang gobyerno sa ating mga kababayan, magsasaka, mangingisda na nasalanta ng El Nino mga kababayan. Paano na lang kaya? Ididihamak na galit siguro. Galit na galit siguro kayo. Diba? Ganyan talaga ang isip ng mga DDshit. Bakit ganoon na lang kapag may nagagawa ang gobyerno dito sa ating bansa na maganda, sa kanila masama? So ito po mga kababayan, babasahin ko lang po Itong galing po yan sa Philippine Star. Balita ito mga kababayan, hindi ito gawa-gawa lang. Pinangunahan umano ni House Speaker Martin Romualdez nito lamang Sabado ang opisyal na paglulunsad ng bagong ayuda o programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong mamahagi ng 3 bilyon cash aid sa mahigit 1 milyon benepisyaryo sa loob ng isang araw. 3 bilyon yan mga kababayan ang ipinamahaging tulong sa 1
milyon na benepisaryo. So ayaw nyo ba yan, mga kababayan? Matutulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong. Subalit, ang tingin po ng mga DDS, masama, ano? Pangit ang tingin nila sa ginagawang maganda ng gobyerno. Bakit? Nung panahon ba ni Duterte, hindi ba ito ginagawa? Pira ng taong bayan yan. Ipinamamahagi lang muli kasi kailangan ng tulong ng mga mamamayang Pilipino. Dapat matuwa kayo eh. Matuwa kayo kasi nabibigyan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Bakit nagagalit kayo sa tuwing na lang may ginagawang maganda ang PBBM dito sa bansa natin? Dami nyong arte, dami nyong aligasyon. Tapos paawa ipik pa kayo. Parang kayo pa ang ang biktima. Kung tutusin naman talaga mga kababayan, sa lahat po na makapanood po nito, sila naman talaga ang nag-umpisa. Kasi alam nyo po, kung wala silang wala ho silang binabalak na pabagsakin ng gobyerno, bakit ho sila nagrarally? Ano pong dahilan? 'Di ba? Una po 'yan, Bagong Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas na 'yon, sinabayan din nila 'yon, mga kababayan, nung pre-rally nila sa Davao. Iyon naman po mga kababayan, si PBM, ang Bagong Pilipinas, ayun ay simula ng Bagong Pilipinas tungo sa pagbabago ng bawat Pilipino na may iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Walang maiiwan, lahat aangat. Subalit, nung umpisa na yun mga kababayan, hindi ko alam bakit, nagtuloy-tuloy ang rally nila, pre-rally nila dito sa Mayliwa San Bonifacio, na sinasabi nilang pre-rally lang daw. Pero paninira ang ginagawa nila kay PBBM. Nisigaw nila, adik, nagdudroga, bangag. O pre-rally ba yan mga kababayan? Pababain si PBBM. Bakit? Kayo lang bang bumoto? Kayo lang bang karapatan magdesisyon? Kayo lang na mga DDS? Kaming mga Pilipino, na ibang Pilipino, wala kaming karapatan na ipaglaban ang presidente ng Pilipinas na siya naman talaga ay gumagawa ng paraan para mapaunlad itong bansa natin. Siyempre, sasabihin nyo na naman, magkano binabayad sa'yo para ipagtanggol mo ang Pangulo ng Pilipinas? Ganyan mag-isip yung mga DDS eh. Laman ng utak lagi nila pera. Paano kasi mga kababayan? Puro rally nila. Puro na lang pera ang lalabas. Yung mga nagrarally niyan mga kababayan, posible na walang bigayan. Maniwala ako. Kalokohan naman kung pupunta ka sa rally na walang bigay. Ano yan? Kalokohan? Iloloko yung ata sarili nyo eh. Sabihin ng mga organizer, hindi kami bayad. Kalokohan. So yun po mga kababayan, ayon dito, si Romualdez ay isa sa mga pangunahing nagsusulong ng ayuda sa Kapos at Kita Program o AKAP sa ilalim ng tanggapan ni Department of Social Welfare Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian, kung saan nasa 26.7 billion ang pondo sa 2024. At ayon pa dito, ang national budget bilang cash aid program para sa mga mahirap. So ayaw nyo ba yan mga kababayan? Pira din naman natin yan. Binabalik lang ng gobyerno sa atin. Mga binayad natin na tax yan. Siyempre yung mga may kaya na, siyempre hindi nabibigyan. Yung mga nangangailangan talaga ng tulong. Siyempre mga kababayan, dapat maging masaya tayo kung ano pong nakikita natin sa iba na tinutulungan sila. Maging makampante tayo, maging masaya tayo. Kasi alam nyo kung bakit? Natutulungan sila kasi kailangan nila yon. Ikaw, kaya hindi ka natulungan, siyempre, ibig sabihin, sapat ang kinikita mo sa isang araw.
So, ibig sabihin, sana maging masaya ka na lang na nakatanggap siya. Kasi kung buong Pilipinas po bigyan ng ayuda, di ho, baka mamulubi naman po ang gobyerno natin. 'Di ba? Siyempre piliin lang yung karapat dapat na bigyan. Siyempre sisihin nyo si PBBM, sabihin nyo, pinipili nila ang binibigyan. Hindi yan alam ni PBBM. Bumaba lang dyan si PBBM para ipamigay sa kanila. So, ang problema nyo dyan, sa inyong barangay, hindi yon kay PBBM. Kaya po sa lahat ng nating mga kababayan, kung namamahagi po ng tulong ang gobyerno, tapos sasabihin nyo, pinipili lang nilang binibigyan, di kasalanan na po yan ng barangay ninyo. Kasi sila po ang nag-house to house para malaman kung ikaw ba ay karapat dapat na mabigyan ng ayuda. Thank you so much at magandang araw po.